Natatandaan ninyo itong Mautog Rally dyan sa Bustos, Bulacan? Di ba hindi nakakuha ng permit yan? Paano? Manggugulo lang eh. Magkukos lang ng traffic eh. Tandaan niyo yan, dyan sa Bulacan sana gaganapin yan. And then, inilipat nila sa private property sila. Pero bigla nilang kinancel. A few hours bago magsimula ang event, bigla nilang kinancel. At ang press conference nila, isinisisi nila kay PBBM. Kasalanan ni PBBM yan kung bakit hindi natuloy ang Mautog Rally nila dyan sa Bulacan. Eh ngayon, ka-coffee, hindi sila umuobra dito sa Luzon eh. O sige, balik sila ng Mindanao. Ayan, may bago na naman silang inulunsad na prayer rally, aka Mautog Rally. Ano ba ito? Murahan Rally. Diyan naman po sa Dumaguete. Bumalik sila sa Mindanao. Ano? Hindi kayo nakaporma dito sa Luzon. Hindi nyo mabubudol yung mga taga Luzon. Kaya sige, balik sila dyan sa Mindanao. Sige, nakikita nyo ka-coffee. Ito na naman ang publicity materials nila. Pinapakalat na nila ito sa social media. Si Harry Roque halimbawa, isa siya sa nag-share nitong publicity material na ito ni Digong. Yan, tinan mo. Hiniusa kitang mabarug. Ano yung sabihin yan? Ito ay Dumaguete, Negros Oriental lingwahe ito. No? Ang nag-organize ito ka-coffee, itong Kilusang Pagbabago Lead Org, INC. Ito kung bakit nagiging problematic ito. At itong TAPS Coalition, Transparent Accountability, Peace and Security. Itong dalawa na yan, di ba natatandaan nyo dyan sa Bustos? Kung itong mga tao na ito ang nag-organize, itong mga organizations na ito ang nag-organize, dapat kayo din ang magka-cancel, kayo ang nag-organize. Pero ang nangyari, silang nag-organize, ang nag-final say pa rin si Digong na nagpa-cancel ng event dyan sa Bustos. Sa madaling sabi, dami lang ito. Itong mga organizations na ito, front lang yan. Si Digong pa rin ang nagmamando dyan. Si Digong pa rin ang nagko-control dyan para mga puppet yan. Sa mga alipores niya, si Digong pa rin ang nagko-control dyan. So front lang yan itong mga organizations na ito. O yan, magkakaroon po sila na naman ng prayer for peace rally. Obo. Huwag nyo lang gamitin yung prayer, huwag nyo lang gamitin yung dasal. Tingnan mo si Digong, nakagano si Digong. Seryoso ba yan? Di ba minura yung Santo Papa kung ano sinabi sa simbahan, etc. Diba? Prayer for peace rally. Peaceful ba ang isang rally na minumura mo yung kapwa mo? Minumura mo, hindi lang ordinaryong tao eh. Ang presidente minumura mo, peaceful ba yan? At prayer yan eh, dapat solemn. Paano naging solemn? May mga sexing babae nagsasasayaw. Paano naging solemn yun? Paano magiging solemn ang nagiging kampanya? Nangangampanya itong mga tao na ito na mga bitter, nangangampanya na at sinasabay nila dito sa prayer rally. Paano naging solemn yun? Yung mga tatakbo sa pagkasenador, ginagamit nila itong event na ito para maging opportunity nila para makapangampanya sila. Kasi sa 2025, tatakbo sa pagkasenador yung mga yan. Kaya ikot na sila ng ikot sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kaso hindi sila umuobra dito sa Luzon eh. Yung huli nila dyan sa Liwasang Bonifacio, sinubukan ulit nila, Bulacan eh. Yan Central Luzon, tinatarget na nila Central Luzon, pangat. Hindi sila nag-succeed dyan. Kaya ngayon, balik ulit sila dyan sa Dumaguete. Sa Pantawan 3, sa Rizal Boulevard po yan, sa May 7, 2024. Alas 5 po ng hapon, itong Prayer for Peace Rally. Salmot sa hakbang ng maisog. Murahan Rally. Ay, malaking good luck sa inyo sa mga taga dito ka-coffee. Kung sino man po yung mga taga Dumaguete, ayan, may prayer rally ko sila dyan ka-coffee. Tingnan ninyo kung ano na naman ang kalat na gagawin nila dyan. Pero malinaw na yan eh. Kung ano yung magiging plano nila dyan sa prayer rally na yan eh. Siyempre, halongkatin itong pagdinig na to ng Senado. Wala naman silang ibang issue eh. Lumang issue naman yan eh. Recycle issue lang naman yan eh. Itong issue ng pulburon. Ibig sabihin kasi, maganda yung ginagawa ng administrasyon. Kaya yung mga issue na noon pa, luma na yan, na wala namang validity yan, na na-dismiss na yung mga aligasyon nila, napasinungalingan na yan, i-recycle lang ulit nila yan. Number one agenda nila yan, yung pulburon issue na yan. Second, yung pagkukontrol daw ni First Lady Liza Araneta Marcos sa administrasyon ni PBBM, yan, magiging priority din nila yan. Isa din yan sa magiging issue nila dyan sa prayer rally nila. Ano pa, yung mga gagawin nila dyan. Corruption, invento, kahit si Digong nagsabi na wala siya nakikitang major issue kay PBBM, pero si Maharlika, na pinapaniwalaan ito ka-coffee, si Maharlika, pinapaniwalaan ng mga Duterte supporters may mga corruption issues daw. Hindi kayo nag-uusap-usap dyan.
Iba-iba kayo ng narrative, iba-iba kayo ng sinasabi. Tingnan natin. Ilang milyon kaya ang dadalo dyan? Maabot kaya ng 10 million yan? O invento? Invento na naman nila yung numbers dyan. Tingnan natin kung umabot ng 10,000 yung dadalo dyan sa Murahan Rally nila dyan po sa Dumaguete. Shofi, sana magsampa ng kaso si Marcel Soriano para madagdagan ang kaso ni Morales. Tahimik si Marcel Soriano eh. Di natin narinig na nagbibigay ito ng panayam eh, ng statement niya. Kay Elise Kaasi, good evening sir ka-coffee. Hello sa iyo. Kay Arlon Medalya, good evening mga ka-coffee. Ayan, late. Hindi naman po masyado. 23 minutes pa lang po tayong nakasalang. Ayan, May 17. Anong ibig sabihin yun? May 17. Anong meron po sa May 17? Kung gusto nyo, Geray, Luzon versus Mindanao, patayan, nature's lover. Ano yan? DDS style ba yan? Sino nagsabi na gusto ng gera? Scripted yan, Senate hearing ni Bato de la Rosa, Moro-Moro hearing, may conclusion na siya agad sa interview ng SMNI kahit hindi pa na-examine ng expert yung dalawang papel dahil lang sa marka ng puncher sa pagka-xerox o pagka-photocopy. Exactly, di ba senador ka eh, di ba? Dapat ikaw yung pinakamabusisi dyan eh. Pero naging basis niya. So, halimbawa, itong dokumento na yan. O may butas ng puncher. O legit yan kasi may puncher. Tinanggal mo yan sa folder. Yan ang kanyang basis dyan. Yun. Rodrigo Duterte, out ka na, chupi, sabi ni PBBM loyalist. Hindi kaya may sakit si Digong? Kaya hindi nakapunta dyan sa prayer rally na yan dyan supposedly sa Bustos, Bulacan. Kaya pinaka-cancel na lang. Tingnan natin, May 7 ka-coffee. Dyan sa Negros Oriental, no? Dyan sa Dumaguete. Beliana Enriquez, happy viewing po sa inyo. Bukha pa lang ni Digong. Ayan, yun talaga. Beliana. Nakagana, nagdadasal yan ka-coffee. Okay, naingay. Kayo naman talaga. Ang ingay nyo, nagdadasal tuloy eh. PBBM, wala view mula kay Alice Gakula. Kay Namnama, Jakal, Hakalne, Digay, sila mga DDSS, HIT ang gumugulo sa bansa. Sana wala nang manalo sa kanila. Malalaman natin yan sa 2025. Kaya make sure ka-coffee na maging mapanuri ha sa iboboto sa nalalapit po na senatorial elections. Kasi by October eh, filing of candidacy na yan eh. Siyempre, kaya ngayon, nag-iikot-ikot na yung mga yan eh. Bumubuo na ng alyansa. Prayer na sinasabi niya, hindi nga marunong magdasal yung, di ba? Sabi niya, STUPID daw ang Diyos, sabi ni Robert Estavilla. Kaya nga eh, hindi mo maintindihan itong mga tao na ito. Bakit gustong-gusto ninyong gamitin yung prayer rally na yan sa publicity materials ninyo? Hindi nga bagay. Di ba? Ika nga, walk the talk. Hindi sabihin nyo, ma-religious, solemn. Pero yung nangyayari sa mismong event, hindi eh. Palitan nyo na yan. Maawa kayo sa term na prayer. Tanggalin nyo na yung prayer rally. O, doon na kayo mag-stick na kayo sa mautog rally. I-sustain nyo na yung mautog rally. Huwag nyo lang gamitin yung prayer rally. Hindi kasi bagay, di ba? Kasi nagiging murahan yan eh. Parang insult yan eh. I support the truth, not the liar. Support the admin to the PBBM. We are the right path. Roger Kagitla, dapat ICC pasok na para mahimasmasan na si Bato. Kaya matapang na yan si Bato kasi nakakuha niya na siya ng ano eh, ng commitment mula kay PBBM na hindi pa papasukin itong International Criminal Court. Ang ICC dapat doon yan sa Ukraine, Russia, Iran, Israel kasi daming patayan doon, sabi ni Nature's Lover. Kaya nga sabi ni PBBM, walang jurisdiction niya dito sa Pilipinas. Kaya ang swerte nyo nga eh. Ang swerte ng mga kampo ni Digong eh. Dapat magpasalamat kayo sa presidente dahil hindi kayo ginagantihan eh. Kasi kung masalbahe lang yan si PBBM, hindi ginantihan na kayo dyan. Pinapasok na yung ICC na yan at mag-prosecute dyan eh ang ICC. Pero malinaw naman dyan. Walang jurisdiction. O hindi pinapasok. Prayer ng mga demonyo raw, sabi ni Paul Penny. O sana nga tanggalin nyo na yung prayer na term na yan kasi kawawa naman. Gamit na yung prayer rally sa hindi naman dapat pagkagamitan. Halo-halo, totoo ba na si Senator Francis Tolentino nasa Partido Federal ng Pilipinas na? I don't think ka-coffee. Kasi solid Digong yan eh. Ano yan eh? PDP yan. Connie Riabres, good evening ka-coffee kay Jesse Boy ICC na matauhan na sana si PBBM. Bench Vecina, sabi ni Morales, hindi natuloy. Bakit may pre-operation to operate na si Morales pa ang pumirma?
hindi naman siya ang team leader. Dapat ay nakapirma dyan ay yung team leader. Actually, walang mga approval, walang serial number. Paano magiging totoo yan? Parang siya lang. Let's say, worst case scenario, totoo yung dokumento na yan. Siya lang nagawa-gawa ng mga dokumento na yan. Diba? Tapos, akala nila valid na. Pinaniwalaan na nila Maharlika na valid na yung dokumento na yan. Kasi, may pirma ni Morales eh. Albert Morales, mga naniniwala lang kay Bato, mga DDSS-HIT at mga BOBO. Actually, sila hindi na magkakasundo. Nagkaaway-away na sila. Naguguluhan na rin sila eh. Nagbabash-bashan na rin sila dyan eh. Tingnan natin, bahala kayo dyan. Ang gulo ninyo, mag-usap-usap kayo dyan. Anyway, yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook at hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like and follow sa Facebook. At kung kayo naman sa YouTube, pasuyo na lang din ka-coffee. Pa-click lang po ng subscribe. Ayan, subscribe lang po yan sa mga kapapasok lang sa atin, mga nakikinig sa atin mula dyan sa California. Napakaaga pa nakikinig sa atin ngayon. Happy viewing sa inyong lahat. Make sure na naka-like na kayo ka-coffee para sa ating attendance check ha. I-like lang po yung video na yan para dumami pa tayo ka-coffee sa ating live stream ngayon. 1,287 katao po ang nakikinig sa atin ngayon. Sige, kuha na ng kape ka-coffee at move on tayo sa ating next topic.